Bago naging pinakamakapangyarihang leader ng China si Mao Zedong, isa lamang siyang anak ng magsasaka mula sa isang maliit na baryo. Pero lumaki siya sa panahong unti-unti nang gumuguho ang lumang sistema ng China. Mahina ang pamahalaan, nakikialam ang mga dayuhang bansa, at maraming Chinese ang naniniwalang kailangan ng baguhin ang kanilang bansa. Sa gitna ng kaguluhang ito, nagsimula ang kwento ng isang lalaking kikilalanin bilang bayani ng ilan at malupit na diktador naman para sa iba. Ipinanganak si Mao Zedong noong December 26, 1893 sa Shaoshan, isang rural na lugar sa Hunan Province. Hindi mahirap ang kanyang pamilya kumpara sa karamihan ng mga magsasaka sa kanilang baryo. Ang kanyang ama na si Mao Yichang ay lumaki sa hirap. Pero dahil sa pagsisikap, pag-iipon at pagbebenta ng bigas, nakabili siya ng mas maraming lupa at naging maayos ang kanilang kabuhayan. Hindi sila kabilang sa pinakamayayamang pamilya sa China. Pero mayroon silang sariling bahay, sakahan, sapat na pagkain at kakayahang pag-aralin ang kanilang mga anak. Ang kanyang ina na si Wen Qimei ay isang debotong Buddhist. Kilala siya bilang mabait at mapagbigay, kabaligtaran ng mahigpit at madaling magalit na ama ni Mao. Mayroon siyang mga nakababatang kapatid, kabilang sina Mao Zemin at Mao Zedong. Bata pa lamang si Mao, tumutulong na siya sa bukid. Pero mas interesado siya sa pagbabasa kaysa sa habang buhay na pagtatanim. Sa village school, tinuruan siya gamit ang mga lumang aklat ng Confucianism. Pero hindi gusto ni Mao ang sistemang puro pagsasaulo at pagsunod. Mahilig siyang magbasa ng mga kwento tungkol sa digmaan, paghihimagsik, matapang na mandirigma, at mga taong lumalaban sa makapangyarihan. Dito pa lamang makikita nang hindi siya kontentong tanggapin ang buhay na pinili para sa kanya ng kanyang pamilya. Pagsapit niya sa edad na 13, huminto siya sa regular na pag-aaral at nagtrabaho ng mas madalas sa bukid. Gusto ng kanyang ama na matuto siyang magpatakbo ng farm at humawak ng negosyo ng pamilya. Pero ayaw ni Mao na doon na matapos ang kanyang buhay. Noong teenager siya, inayos ng kanyang ama ang pagpapakasal niya kay Luo Yixu, isang babae mula sa kalapit na pamilya. Ayon mismo sa naging kwento ni Mao, hindi niya tinanggap ang kasal bilang tunay na pagsasama. Hindi rin sila namuhay bilang normal na mag-asawa. Namatay si Lu makalipas ang ilang taon. Para kay Mao, ang arranged marriage na yon ay halimbawa ng lumang tradisyong kumukontrol sa buhay ng kabataan, lalo na ng mga babae. Mas lalo nitong pinalakas ang kagustuhan niyang makatakas sa buhay na inihanda para sa kanya. Ipinaglaban niyang makabalik sa paaralan. Nag-aral siya sa ibang lugar sa Hunan at kalaunan ay nagtungo sa Changsha, ang kabisera ng probinsya. Malaking pagbabago ito para sa isang binatang galing sa tahimik na baryo. Sa Changsha, nakakita siya ng mga bagong paaralan, pahayagan, political groups at mga estudyanteng hayagang kumukwestiyon sa pamahalaan. Doon niya mas naunawaan na hindi lamang ang sarili niyang buhay ang may problema. Ang buong China ay dumaraan sa malalim na krisis. Sa loob ng mahabang panahon, pinamumunuan ang bansa ng Qing Dynasty. Pero pagsapit ng panahon ni Mao, humihina na ang kapangyarihan nito. Isa sa pinakamalaking dahilan ay ang sunod-sunod na pagkatalo ng China laban sa mga dayuhang bansa. Mula 1839 hanggang 1842, nakipagdigma ang Qing government sa Britain sa unang Opium War. Natalo ang China. Sa Treaty of Nanking noong 1842, napilitang ibigay ng Qing government ang Hong Kong sa Britain at buksan ang ilang ports para sa foreign trade. Sinundan pa ito ng ibang kasunduang nagbigay ng malalaking pribilehiyo sa mga dayuhan. Tinawag ang mga ito ng maraming Chinese na unequal treaties dahil hindi pantay ang kapangyarihan ng dalawang panig. Sa halip na malayang magdesisyon, napipilitan ng China na sundin ng gusto ng mas malalakas na bansa. Hindi lamang mga bansang mula sa Europe ang naging banta. Noong 1894, nagsimula ang First Sino-Japanese War dahil sa tunggalian ng China at Japan sa Korea. Muli, natalo ang China. Malaking kahihiyan ito para sa Qing government. Matagal na itinuring ng China ang Japan bilang mas maliit na bansa. Pero ipinakita ng digmaan na mas mabilis na nakagawa ang Japan ng modernong military, industriya at government system. Habang ang ibang bansa ay gumagamit na ng modernong barko, armas, tren at pabrika, mabagal ang pagbabago sa China. Dahil dito maraming estudyante at intelektual ang nagsimulang magtanong, bakit napag-iiwanan ang kanilang bansa? Tradisyon ba ang problema? Mahina ba ang emperador? O kailangan ng palitan ng buong sistema? Lalong lumala ang krisis noong 1908 nang mamatay ang Guangxu Emperor. Pagkaraan lamang ng isang araw namatay rin ang makapangyarihang empress na si Dowager Cixi. Ang inilagay sa trono ay si Puyi, isang batang wala pang 3 years old. Siyempre hindi kayang mamuno ng isang bata. Ang tunay na kapangyarihan ay napunta sa mga opisyal at miyembro ng royal family.
Pero para sa maraming Chinese, malinaw na hindi na kayang iligtas ng lumang pamahalaan ng bansa. Kumalat ang mga revolutionary group. Marami sa kanila ang naimpluwensyahan ni Sun Yat-sen, isang leader na gustong wakasan ang paghahari ng Qing at magtatag ng republic. Noong October 1911, sumiklab ang pag-aalsa sa Wuchang. Mabilis itong kumalat sa iba't ibang probinsya. Nang marinig ni Mao ang tungkol sa revolusyon, sumali siya bilang sundalo sa isang revolutionary army sa Hunan. Hindi pa siya communist noon. Isa lamang siyang batang naniniwalang kailangang alisin ng Qing Dynasty at bigyan ng bagong direksyon ng China. Nagtagumpay ang revolusyon. Noong early 1912, bumaba sa trono ang batang si Puyi, natapos ang mahigit 2,000 years na pamumuno ng mga emperador sa China. Ang ipinalit ay ang Republic of China, hindi pa ang People's Republic of China, na itatatag lamang ni Mao makalipas ang ilang dekada noong 1949. Para sa batang Mao, ang pagbagsak ng emperador ay nagpatunay sa isang mahalagang bagay. Kahit gaano katagal manatili ang isang sistema, maari itong pabagsakin kapag sapat na ang taong handang lumaban. Pero ang pagkawala ng emperador ay hindi nagdala agad ng kapayapaan. Sa halip nagsimula ang mas magulong laban para malaman kung sino ang tunay na mamumuno sa bagong China. Pagkatapos bumagsak ang emperador, hindi agad naging maayos ang China. Ang bagong Republic of China ay mahina. Sa maraming lugar, mga warlord ang tunay na namumuno. May sarili silang hukbo, batas at buwis. Madalas pa silang maglaban para makakuha ng mas malaking teritoryo. Sa panahong ito, patuloy na nag-aral si Mao Zedong sa Hunan First Normal School. Mahilig siyang magbasa tungkol sa philosophy, politics at iba't ibang paraan ng pamamahala. Aktibo rin siya sa mga samahan ng estudyante. Tumulong siyang magbuo ng grupo na nagbibigay ng boses sa mga estudyante laban sa mga patakaran ng paaralan. Noong 1918, nagtapos si Mao at pumunta sa Beijing. Nakakuha siya ng mababang posisyon bilang assistant sa library ng Peking University. Hindi siya ang pangunahing librarian. Tungkulin lamang niyang tumulong sa pag-aayos at pagtatala ng mga aklat. Pero naging mahalaga ang trabahong ito dahil nakilala niya roon si Li Daxiao, isa sa mga unang nagturo ng Marxism sa China. Ayon sa Marxism, ang lipunan ay nahahati sa mga taong may kontrol sa lupa, negosyo at yaman at sa mga manggagawa at magsasakang umaasa sa kanila. Naging interesado si Mao sa ideyang ito. Nakita niyang maaari itong gamitin para ipaliwanag kung bakit napakaraming Chinese ang naghihirap habang kakaunti lamang ang may hawak ng kayamanan at kapangyarihan. Noong 1921, itinatag ang Chinese Communist Party o CCP. Kabilang si Mao sa 13 delegadong dumalo sa unang kongres nito sa Shanghai. Maliit pa lamang ang partido noon. Hindi rin si Mao ang pangunahing leader. Mas kilala pa sina Chen Duxiu at Li Daxiao bilang mga unang tagapagtaguyod ng communism sa China. Pero may napansin si Mao na magiging mahalaga sa kanyang pag-angat. Sa ibang bansa, nakatuon ang communist movement sa mga manggagawa sa pabrika. Sa China, mas marami ang magsasaka kaysa industrial workers. Marami sa kanila ang walang sariling lupa. Mataas ang kanilang binabayarang renta at madalas silang nakabaon sa utang. Naniwala si Mao na kapag naorganisa ang mga magsasaka, maaari silang maging pinakamalaking puwersa ng isang revolusyon. Sa simula, hindi pa magkalaban ng Communist Party at Kuomintang o KMT. Ang KMT ay nationalist party na gustong pag-isahin ng China at talunin ng mga warlord. Dahil pareho silang may kalaban, pansamantalang nagtulungan ng KMT at mga komunist. Pero nagbago ang lahat nang lumakas ang kapangyarihan ni Chiang Kai-shek sa KMT. Habang dumarami ang communist groups at labor unions, natakot ang mga landowner, negosyante at konserbatibong opisyal na maagaw ang kanilang lupa at negosyo. Noong April 1927, sinalakay ng mga puwersang kakampi ni Chiang ang mga communist at labor organizers sa Shanghai. Marami ang pinatay, dinakip o nawala. Tinawag itong Shanghai Massacre o April 12 Purge. Hindi totoo ang claim na tiyak na mahigit 300,000 communist ang pinatay sa Shanghai. Hindi malinaw ang eksaktong bilang, pero daan-daan ang pinatay sa lungsod at libo-libo pa ang naging biktima ng mas malawak na pag-uusig sa iba't ibang bahagi ng China. Dito tuluyang nasira ang pagsasanib ng dalawang partido. Nagsimula ang mahabang labanan sa pagitan ng KMT at Communist Party. Matapos mabigo ang isang pag-aalsa sa Hunan, umatras si Mao at ang kanyang mga tauhan sa kabundukan. Alam niyang hindi nila kayang tapatan ang mas malaking hukbo ng KMT sa isang direktang labanan. Kaya gumamit sila ng guerrilla warfare. Mabilis silang umaatake sa mahihinang bahagi ng kalaban, saka umaatras bago dumating ang mas malaking puwersa. Ginamit nila ang mga bundok at malalayong baryo bilang kanilang base.
Para makuha ang suporta ng mga magsasaka, nangako ang mga komunist na babawasan ang kapangyarihan ng mga landowner at ipamamahagi ang lupa. Dahil dito may mga magsasakang sumama sa kanilang hukbo. Pero may mga lugar ding nakaranas ng mararahas na pagdakip at pagpatay laban sa mga itinuring na kalaban ng revolusyon. Pagsapit ng 1934, napalibutan na ng KMT ang pangunahing base ng mga komunist sa Jiangxi at dito, napilitan silang tumakas. Ito ang simula ng Long March. Libo-libong communist soldiers at supporters ang naglakbay sa mga ilog, bundok at mapanganib na lugar habang hinahabol ng KMT. Hindi ito simpleng matagumpay na military mission. Isa itong desperadong pag-atras upang iligtas ang natitirang communist forces. Marami ang namatay dahil sa labanan, gutom, sakit, lamig at matinding pagod. Sa gitna ng paglalakbay, lumakas ang posisyon ni Mao sa loob ng partido. Noong panahong iyon, chairman siya ng isang communist government na itinatag sa Jiangxi. Unti-unti lamang siyang naging pangunahing leader ng partido habang nagpapatuloy ang Long March. Nakaligtas ang maliit na bahagi ng kanilang puwersa at nakarating sa hilagang China. Kahit napakalaki ng kanilang nawala, ginamit ng Communist Party ang Long March bilang simbolo ng kanilang tibay at sakripisyo. Pero habang naglalaban ang KMT at mga komunist, lumalaki ang banta mula sa Japan. Sinakop ng Japan ang Manchuria noong 1931. Noong 1937 naman nagsimula ang mas malawak na invasion sa China. Nasakop ng Japanese forces ang maraming lungsod, maraming sibilyan ang pinatay at malawakang pagkasira ang iniwan ng digmaan. Dahil dito, pansamantalang nagtulungan muli ang KMT at Communist Party laban sa Japan. Ang KMT ang humarap sa karamihan ng malalaking regular battles. Samantala ang Communist Forces ay madalas gumamit ng guerrilla attacks sa mga rural na lugar at sa likod ng Japanese lines. Noong 1940, nagsagawa ang Communist Forces ng 100 Regiments Offensive. Inatake nila ang mga railway, tulay at supply lines na ginagamit ng Japan sa hilagang China. Mas malaking bahagi ng direktang labanan laban sa Japan ang pinasan ng KMT. Nakatanggap din ng China ng tulong mula sa United States at iba pang allies. Noong August 1945, sinalakay ng Soviet Union ang Japanese forces sa Manchuria. Kasabay nito, bumagsak na rin ang Japan sa mas malawak na digmaan sa Pacific. Sumuko ang Japan noong 1945. Pero nang mawala ang kanilang iisang kalaban, muling naglaban ng KMT at Communist Party. Mas marami ang sundalo at armas ng KMT. Kontrolado rin nila ang malalaking lungsod, pero lumala ang corruption, inflation at kakulangan sa pagkain sa mga lugar na hawak nila. Maraming sundalo at ordinaryong mamamayan ang nawalan ng tiwala sa pamahalaan ni Chiang Kai-shek. Samantala, lumakas naman ang Communist Party sa mga nayon dahil sa kanilang pangako tungkol sa lupa at sa mas maayos nilang pag-organisa sa mga magsasaka. Pagsapit ng 1948 at 1949, nanalo ang Communist Forces sa sunod-sunod na malalaking labanan. Noong October 1, 1949, idineklara ni Mao Zedong ang pagtatatag ng People's Republic of China. Umatras si Chiang Kai-shek at ang KMT papunta sa Taiwan kung saan ipinagpatuloy nila ang Republic of China. Para sa maraming Chinese, si Mao ang leader na tumalo sa mga warlord, nakaligtas sa Civil War at muling nagbuklod sa malaking bahagi ng bansa. Pero matapos makuha ang kapangyarihan, hindi na lamang siya leader ng isang revolusyon. Kontrolado na niya ngayon ang pinakamataong bansa sa mundo at dito magsisimula ang pinakamapanganib na bahagi ng kanyang pamumuno. Nang makuha ni Mao Zedong ang buong kapangyarihan sa China, gusto niyang baguhin agad ang bansa. Ayaw niyang manatiling mahirap at nakadepende sa pagsasaka ang China. Gusto niyang mabilis itong magkaroon ng maraming pabrika, bakal dam at modernong industriya. Kaya noong 1958, inilunsad niya ang Great Leap Forward. Malaki ang pangako nito. Sa loob lamang ng ilang taon, hahabol ang China sa malalakas na industrial country. Pero para mangyari iyon, pinilit ng government na baguhin ang buong buhay ng mga tao. Pinagsama-sama ang maliliit na sakahan sa malalaking group na tinawag na People's Communes. Ang lupa, kagamitan, hayop at ani ay kontrolado na ng commune. Maraming pamilya ang hindi na malayang makapagtanim at makapagluto para sa sarili. Sa ilang lugar, pinakain sila sa communal kitchens at inaasahang susunod sa itinakdang trabaho ng government. Hindi lang pagsasaka ang ipinagawa sa kanila. Inutusan din ang mga ordinaryong tao na gumawa ng bakal sa maliliit na pugon na itinayo sa mga baryo at bakuran. Dahil kulang sila sa training at tamang kagamitan, maraming metal na ginawa ang mababa ang kalidad at halos walang silbi. Mas masama pa, maraming magsasaka ang inilayo sa kanilang bukid para magtrabaho sa paggawa ng bakal dam at iba pang proyekto. Kaya habang pinapataas ng government ang target sa industriya,
nababawasan naman ang taong nagtatanim at nag-aani ng pagkain. Nagkaroon din ng matinding pressure sa mga local official. Kapag mababa ang kanilang report, maaari silang maparatangan na hindi tapat sa revolusyon. Kaya marami ang nagsinungaling at nagulat ng mas malaking ani kaysa sa totoong nakuha. Dahil naniwala ang central government sa maling bilang, kumuha ito ng napakaraming grain mula sa mga baryo. May mga lugar na halos wala nang natira para sa mga magsasakang mismong nagtanim nito. Kasabay nito, nagpatupad ang government ng mga maling paraan ng pagsasaka na hindi sapat na nasubukan. Pinilit ang mga tao na magtanim ng sobrang dikit-dikit at bungkalin ng napakalalim ang lupa. Sa halip na dumami ang ani, maraming tanim ang nasira. Isa pang malaking pagkakamali ang 4-Pest campaign. Inutusan ng mga tao na patayin ang mga daga, langaw, lamok at maya dahil itinuturing silang peste. Hindi mga tigre, leopard at lobo ang pangunahing target ng campaign. Gaya ng sinasabi sa source, nang halos maubos ang mga maya sa ilang lugar, dumami ang mga insektong kinakain sana ng mga ibon. Lalo nitong pininsala ang mga pananim. Nagkaroon din ng tagtuyot at pagbaha sa ilang bahagi ng China. Pero hindi kalikasan lamang ang dahilan ng sakuna. Mas malaking problema ang maling policy sa pilitang trabaho, maling ulat tungkol sa ani at patuloy na pagkuha ng grain kahit nagugutom na ang mga baryo. Pagsapit ng 1959, malinaw nang bumabagsak ang produksyon ng pagkain. Pero maraming opisyal ang takot magsabi ng totoo kay Mao. Ang sinumang kumwestiyon sa plano ay maaring tawaging kalaban ng socialism. Dahil dito, natago ang tunay na lawak ng gutom habang patuloy na pinipilit ang mga tao na abutin ang imposibleng target. Unti-unting naubos ang pagkain. May mga taong kumain ng damo, dahon, balat ng puno at anumang makitang pwedeng nguyain. May mga ulat din ng pagkain sa mga alagang hayop at maging cannibalism sa ilang lugar. Walang iisang siguradong bilang ng mga namatay. Iba-iba ang estimate ng mga historian, pero maraming pag-aaral ang naglalagay nito sa tens of millions. Isang madalas gamiting estimate ay humigit kumulang 30 million deaths mula sa gutom at mga kaugnay na epekto. Noong 1959, bumaba si Mao sa posisyon bilang chairman ng People's Republic of China. Hindi siya bumaba bilang chairman ng Communist Party. Pinalitan siya bilang state chairman ni Liu Shaoqi, pero nanatiling pinakamakapangyarihang leader si Mao sa loob ng partido. Pagsapit ng 1961, unti-unting inalis ang pinakamalulupit na bahagi ng Great Leap Forward. Pinayagan muli ang ilang pamilya na magtanim para sa sarili. Binawasan ang sapilitang commune system at ibinalik ang mas praktikal na paraan ng pagsasaka. Pero pagkatapos ng sakuna, humina ang direktang kontrol ni Mao sa araw-araw na pamamahala. Ang mga mas praktikal na leader tulad ni Liu Shaoqi at Deng Xiaoping ang tumulong na ayusin ang economy. Para kay Mao mapanganib ito. Natatakot siyang lumalayo ang China sa kanyang uri ng revolusyon. Naniwala siyang may mga leader sa loob mismo ng Communist Party na gustong ibalik ang kapitalismo. Kaya noong 1966, inilunsad niya ang Cultural Revolution. Ang ipinakitang layunin nito ay linisin ng China laban sa mga lumang ideya, lumang kultura, lumang kaugalian at mga taong tinawag na capitalist roaders. Pero nagsilbi rin itong paraan para alisin ni Mao ang mga kritiko at muling palakasin ang kanyang personal na kontrol. Hinikayat niya ang mga estudyante na bumuo ng mga grupong tinawag na Red Guards. Bitbit nila ang Little Red Book, isang koleksyon ng mga sinabi ni Mao. Itinuring nila siyang hindi lamang political leader, kundi halos perpektong gabay na hindi dapat questionin. Sinugod ng ilang Red Guards ang mga paaralan, bahay, government office, templo at museum. Ang mga guro, intellectual, dating opisyal, landowner at maging ordinaryong taong pinaghinalaang hindi tapat kay Mao ay ipinahiya sa publiko. Marami ang binugbog, ikinulong, pinahirapan, pinilit umamin sa gawaing hindi nila ginawa o ipinadala sa sapilitang trabaho. May mga guro ring pinatay ng sariling mga estudyante. Pero hindi kailangan ng claim na personal na inutusan ni Mao ang bawat Red Guard na patayin ng kanilang professor. Mas tamang sabihin na ang kanyang mga panawagan at suporta sa rebellion ang nagbigay ng lakas sa mga grupong gumawa ng karahasan. Naging target din ang kasaysayan at kultura ng China. Sinira ang mga lumang aklat, painting, rebulto, templo, libingan at iba pang bagay na tinawag na simbolo ng Four Olds. Maraming cultural sites sa Beijing at iba pang lugar ang napinsala o tuluyang nawala. Pero hindi suportado ang claim na noong 1970 ay personal na iniutos ni Mao na gibain ng Great Wall para gawing bahay at dam ang mga brick nito. Totoong may mga bahagi ng Great Wall na kinuhaan ng materyales ng mga lokal na tao sa iba't ibang panahon. Pero walang sapat na matibay na ebidensya para ilahad ang claim ng source bilang direktang utos ni Mao.
Habang lumalala ang Cultural Revolution, nag-away-away rin ng iba't ibang Red Guard group. Pare-pareho nilang sinasabing sila ang tunay na tagapagtanggol ni Mao. Sa ilang lungsod, nauwi ito sa armadong labanan. Kalaunan, ginamit ang People's Liberation Army para pigilan ang kaguluhan. Maraming kabataan ang ipinadala sa malalayong probinsya para magtrabaho sa bukid at matuto mula sa mga magsasaka. Sa panahong ito, lumaki ng husto ang personality cult ni Mao. Makikita ang kanyang larawan sa mga bahay, paaralan, pabrika at government building. Ang kanyang mga salita ay araw-araw na binabasa at inuulit. Isang kakaibang halimbawa nito ang nangyari noong 1968. Binigyan si Mao ng mga mangga ng Foreign Minister ng Pakistan. Ipinasa niya ang mga ito sa mga factory worker na tumulong matapos ang kaguluhan sa Tsinghua University. Dahil bihira at halos hindi kilala noon ang mangga sa malaking bahagi ng China. Itinuring ito ng ilan bilang espesyal na regalo mula mismo kay Mao. May mga manggang inilagay sa formaldehyde. Gumawa rin ng wax at plastic replicas na ipinaparada at ipinapakita sa mga pabrika. Hindi talaga ang prutas ang mahalaga. Ginamit ang mangga bilang simbolo ng pagmamahal umano ni Mao sa mga manggagawa. Ipinakita nito kung gaano kalakas ang propaganda at kung gaano kalalim ang pagsamba sa kanyang personalidad. May claim din sa source na isang lalaki ang pinatay dahil ikinumpara niya ang mangga sa kamote. May ganitong kwentong lumabas sa ilang account tungkol sa mango cult. Pero mahirap patunayan ang eksaktong detalye, kaya hindi ito dapat ilahad bilang siguradong nangyari. Sa foreign policy, lumayo rin ang China sa Soviet Union. Tinuligsa ni Mao ang mga leader ng USSR bilang mga revisionist na lumilihis umano sa tunay na communism. Ang sariling interpretation niya sa revolution na nakasentro sa mga magsasaka, guerrilla warfare, tuloy-tuloy na class struggle at personal na pamumuno ay nakilala bilang Maoism. Pero mali ang source sa pagsasabing si Mao ang nagbukas sa China sa malawakang globalization at free trade. Totoong nagsimulang bumuti ang relasyon ng China at United States noong early 1970s. Bumisita si President Richard Nixon sa China noong 1972 na naging malaking pagbabago sa relasyon ng dalawang bansa. Pero ang malawakang economic reform, foreign investment at pagbubukas ng China sa international trade ay nangyari pagkatapos mamatay si Mao. Nagsimula ito ng mas seryoso sa pamumuno ni Deng Xiaoping mula 1978. Ang mga reformang iyon, hindi ang Cultural Revolution, ang naging malaking pundasyon ng mabilis na paglago ng modernong economy ng China. Totoo naman ang kakaibang usapan ni Mao at Henry Kissinger noong 1973. Ayon sa official transcript ng United States government, nagbiro si Mao na maaaring magpadala ang China ng 10 million women sa United States. Nagtawanan ang mga taong nasa silid. Kaya hindi ito seryosong trade offer, gaya ng ipinapakita sa source, kundi isang bastos at mapanlait na biro sa isang diplomatic meeting. Marami ring personal na kwento tungkol sa kalinisan, sexual relationships at mistresses ni Mao. Karamihan sa mga ito ay galing sa memoirs at mga account na pinagtatalunan pa rin ng historians. Kaya hindi ligtas na ilahad bilang siguradong katotohanan ang lahat ng detalyeng nasa source, lalo na ang claim tungkol sa mga sakit, mga batang babae at personal na buhay ng kanyang asawa. Ang mas malinaw na dokumentado ay ito. Habang tumatanda si Mao, humina ang kanyang katawan pero nanatili siyang sentro ng kapangyarihan. Nagkaroon siya ng sunod-sunod na problema sa kalusugan. Nahihirapan siyang magsalita at gumalaw sa mga huling taon ng kanyang buhay. Kasabay nito, patuloy ang labanan sa loob ng government sa pagitan ng mga radikal na kakampi ng kanyang asawang si Jiang Qing at ng mga mas praktikal na leader na gustong ayusin ang bansa. Noong September 9, 1976, namatay si Mao Zedong sa edad na 82. Nagluksa ang napakaraming Chinese. Para sa kanila, siya pa rin ang leader na nagbuklod sa mainland China at nagbalik ng lakas ng bansa matapos ang mahabang panahon ng digmaan at foreign control. Pero para sa mga nakaligtas sa famine, political purge, sa pilitang trabaho at cultural revolution, ibang Mao ang kanilang naaalala. Hindi siya inilibing sa isang crystal casket. Inimbalsamo ang kanyang katawan at inilagay sa isang glass display case sa mausoleum sa Tiananmen Square kung saan maari pa rin itong makita ng mga bisita. Ilang linggo matapos ang kanyang pagkamatay, inaresto si Jiang Qing at ang iba pang radical leaders na tinawag na Gang of Four. Unti-unting tinapos ng bagong pamahalaan ang mga policy ng Cultural Revolution. Pagkaraan ng ilang taon, opisyal ding kinilala ng Communist Party na nagdulot ang Cultural Revolution ng matinding kaguluhan at pinsala sa bansa. Hindi maaaring itanggi ang laki ng naging epekto ni Mao. Sa ilalim niya, naging iisang makapangyarihang estado ang mainland China at nagkaroon ng mas malawak na access sa basic education at public health ang maraming tao.
Pero kasabay nito, ang kanyang mga maling desisyon at sapilitang campaign ay nagdulot ng gutom, takot, pagkawasak at pagkamatay ng napakaraming mamamayan. At ang China na naging economic powerhouse ay hindi nabuo dahil ipinagpatuloy ang lahat ng kanyang policy. Lumakas ito ng talikuran ng mga sumunod na leader ang marami sa mga ideyang nagdulot ng pinakamalalaking trahedya sa panahon ni Mao.